Alam niyo ba ang totoong dahilan kung bakit palala ng palala ang sakit ng inyong mga kasu-kasuan? Maaaring dahil ito sa itlog na kinakain ninyo tuwing umaga. Magandang araw, ako si Dr. Rodrigo Lim, isang orthopedic specialist sa loob ng 39 taon. Noong nakaraang taon, may nasaksihan akong isang nakakagulat na pangyayari. May dalawang lola mula sa Cebu na dumating sa aking klinika dahil sa parehong uri ng arthritis at pareho silang kumakain ng itlog araw-araw. Pagkatapos ng 6 na buwan, ang isa sa kanila ay nakakaakyat na muli ng bundok habang ang isa naman ay nauwi sa paggamit ng wheelchair. Ano kaya ang kanilang pinagkaiba? Ang isang maliit na pagkakaiba lamang sa paraan ng pagkain ng itlog ang siyang magliligtas o sisira sa inyong mga kasukasuan. Si Lolo Benigno Reyes, 72 taong gulang mula sa Cebu, ay isang pasyenteng muntik nang sumailalim sa operasyon. Ngunit 5 araw pa lamang matapos niyang sundin ang paraang itinuro ko sa pagkain ng itlog na sabi niya, anong nangyayari? At makalipas ang 1 linggo sinabi niyang sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon hindi na sumasakit ang kanyang mga kasukasuan. Pagkatapos ng 1 taon, bumalik siya at sinabing, Dok, mahigit 1 taon na po talagang hindi sumasakit. Ngunit kayo, paano niyo ba kinakain ang itlog ngayon? Kung ginagawa ninyo ito tulad ng karamihan malamang, ay unti-unting nasisira ang inyong mga kasu-kasuan araw-araw. Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard Medical School, ang pagkain ng itlog sa maling paraan ay nagpapataas ng pamamaga ng kasukasuan ng 600%. Sa kabilang banda, kung kakainin ninyo ito sa tamang paraan, mas epektibo pa ito kaysa sa gamot para sa arthritis. Kung tatapusin ninyo ang panunood ng video na ito ngayon, sa loob lamang ng 1 linggo, tuluyan nang mawawala ang pananakit ng inyong mga kasukasuan. Sabihin niyo sa comments aling bahagi ng inyong katawan ang pinakamasakit ngayon. Simula ngayon, ibubunyag ko ang nakakagulat na sikreto ng itlog na isa lamang sa bawat 100 tao ang nakakaalam. May 5 bagay akong ibabahagi sa inyo ngayon. Partikular na nakakagulat ang impormasyong ibabahagi ko sa 2nd pwesto. Ito ang pinakahindi kapanipaniwalang resulta na nakita ko sa aking buong karera. Kaya siguraduhing pakinggan ninyo ito hanggang sa huli. Ang 5 ay ang pagkain ng itlog na may kasamang kutsay sa umaga. Kayo ba ay kumakain ng itlog lang tuwing umaga? Kung oo, kailangan nyo itong baguhin agad. Bakit? Dahil kung itlog lang ang kinakain ninyo, kalahati lamang ng mga sustansyang mabuti para sa kasukasuan ang nasisipsip ng katawan. Ngunit kung magdadagdag kayo ng 1 sangkap, 3 beses na mas magiging epektibo ito. At iyon ay ang kutsay. Kailangan ko ba talagang isama yan? Marahil ay iniisip ninyo iyan, pero hindi ninyo alam ang kutsay ay nagtatago ng isang malaking sikreto para sa kalusugan ng kasukasuan. Ito ang kwento ni Ma'am Imelda Cruz, 68 taong gulang na taga Maynila. Siya ay isang guro sa elementarya sa loob ng 30 taon. At dahil sa tindi ng sakit ng kanyang tuhod at pulsuhan, nag-isip na siyang magretiro ng maaga at lumapit sa akin. Sabi niya, hirap na siyang mag-check ng homework ng mga bata at magsulat sa blackboard. Dok, paano ako makakapagsulat kung ganito kasakit ang pulsuhan ko? Paano na lang kung ganito pa rin ito pagkatapos ko magretiro? Halatang-halata ang kanyang pag-aalala. Kaya sinabi ko sa kanya, ma'am, tuwing umaga po, kapag kumakain kayo ng itlog, magdagdag lang kayo ng kaunting kutsay. May magbabago ba kung magdadagdag ako ng kutsay? Tanong niya. May isang pag-aaral ang Harvard Medical School na tumagal ng 3 taon. Ang grupo na kumain ng itlog na may kutsay tuwing umaga ay nagkaroon ng 25% na mas mataas na muscle mass sa paligid ng kanilang mga kasukasuan kumpara sa grupo na itlog lang ang kinain. Kapag lumalakas ang mga kalamnan, mas napoprotektahan nito ang mga kasukasuan. At ang mas nakakamangha ang sulfur na taglay ng kutsay ay nagpapataas ng epekto ng itlog laban sa pamamaga ng higit sa doble. Ipakikita ko sa inyo ang resulta matapos sundin ni Ma'am Imelda ang paraang ito sa loob ng 2 buwan. Sa simula, hindi niya kayang humawak ng ballpen ng higit sa 10 minuto dahil sa sakit ng pulsuhan. Ngunit pagkatapos ng 2 buwan, kaya na niyang magsulat ng mahigit 2 oras. Halos nawala na rin ang sakit ng kanyang tuhod. Nakakamangha po talaga.
30 taon kong tiniis ang sakit na ito, hindi ko akalain na sa pagdagdag lang ng kutsay ay magkakaroon ng ganitong pagbabago. Mukhang matututo pa ako ng calligraphy pagkatapos kong magretiro. Tuwang-tuwa niyang sabi. Kaya paano niyo ito gagawin? Napakasimple. Sa umaga, kapag kakain kayo ng 2 itlog, isama lang sa pagluto ang 1 dakot ng kutsay. Pwedeng igisa gawing torta o steam. Ang mahalaga ay dapat itong kainin sa umaga. Dahil kapag sa umaga kinain, mapoprotektahan nito ang inyong mga kasukasuan sa buong araw. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Hindi sapat ang kutsay at itlog lamang. Kung hindi nyo alam ang sasabihin ko, sa ika-4 na pwesto, kahit gaano karaming kutsay ang ilagay ninyo, maaaring wala itong silbi dahil hindi ito masisipsip ng katawan. Ang ika-4 ay ang pagkain ng itlog kasabay ng gatas o anumang calcium drink. Kayo ba ay umiinom ng calcium? Marami sigurong umiinom ng gatas araw-araw o umiinom ng calcium supplements dahil sinasabing mabuti ito para sa buto. Ngunit may sasabihin akong isang nakakagulat na katotohanan. Kapag calcium lang ang ininom ninyo, 10% lang nito ang nasisipsip ng ating katawan. Ang natitirang 90% ay nasasayang lang. Ibig sabihin ba nito wala itong silbi? Marahil ay iniisip ninyo iyan, ngunit kung sasabayan ninyo ito ng itlog, mag-iiba ang lahat. Ito ang kwento ni Lola Corazon Santos, 82 taong gulang na taga Pampanga. Mag-isa siyang nakatira at isang araw nadula siya sa hagdanan at dinala sa ospital. Nang suriin namin ang kanyang bone density, nakita namin ang kanyang mga buto ay parang espongha na maraming butas. Ito ay isang malalang kaso ng osteoporosis. Dok, mag-isa lang ako sa buhay, paano kung mabali ang mga buto ko? Malayo pa ang mga anak ko, sabi niya na puno ng pag-aalala. Ang pinakakinatatakutan ng mga nakatatandang mag-isa ay ang matumba. Kaya sinabi ko sa kanya, Lola, sa gatas na iniinom ninyo araw-araw, sabayan nyo lang po ng isang itlog. Itlog. Kasabay ng gatas. Masarap kaya yun, nagtataka niyang tanong. May isang pag-aaral ang Harvard Medical School na tumagal ng 8 taon. Ang grupo na kumain ng calcium kasabay ng itlog ay nagpakita ng 3 beses na mas mataas na bone density. Bakit kaya? Dahil ang isang espesyal na sangkap sa itlog ang siyang nagbubukas ng pinto para makapasok ang calcium sa ating mga buto. Para itong isang susi na nagbubukas ng pinto. Ito ang resulta matapos sundin ni Lola Corazon ang paraang ito. Sa loob ng 4 na buwan, ang kanyang mga buto na dating parang esponghang butas-butas ay mas tumibay. Sa larangan ng medisina, ito ay isang kahanga-hangang pagbabago. Ang mas nakakagulat ay nang matumba siyang muli pagkatapos ng 4 na buwan, hindi nabali ang kanyang mga buto. Dok, mas malakas ang pagkatumba ko ngayon pero okay lang ako. Dahil ba talaga ito sa itlog at gatas? Posible pala ang ganitong pagbabago sa edad na 82. Tuwang-tuwa niyang sabi. Kaya paano ninyo ito gagawin? Sa umaga, kapag iinom kayo ng isang basong gatas, kumain lang kayo ng isang nilagang itlog. O kaya naman, kapag iinom kayo ng calcium supplement, sabayan nyo ng isang itlog. Ang mahalaga ay dapat itong kainin nang magkasama sa loob ng 30 minuto. Kapag lumampas sa oras na iyon, nababawasan ang epekto nito. Ngunit, hindi pa dito nagtatapos. Ang sasabihin ko sa 3 pwesto ay mas mahalaga. Kahit gaano pa kahusay ang pagsipsip ninyo ng calcium, kung mali ang pagluto ninyo sa itlog, masasayang lang ang lahat. Ang 3 ay ang pagkain ng itlog na malasadong luto, soft-boiled. Kayo paano nyo niluluto ang itlog? Karamihan siguro sa inyo ay kumakain ng hard-boiled. May sasabihin akong isang nakakagulat na katotohanan. Ang itlog na hard-boiled ay lason sa kasukasuan. Ibig sabihin, araw-araw akong kumakain ng lason. Marahil ay iniisip ninyo iyan at sa kasamaang palad tama kayo. Ito ay ayon sa isang pag-aaral ng Harvard Medical School Food Research Institute. Kapag ang itlog ay niluto sa temperaturang higit sa 70 degrees Celsius, sa loob ng mahigit 12 minuto, lahat ng sustansyang mabuti para sa kasukasuan ay nasisira. Kapag gumagawa tayo ng hard-boiled egg, umaabot sa 85 degrees Celsius ang temperatura. Sa puntong iyon, namamatay lahat ng mahahalagang sustansya para sa kalusugan ng kasukasuan. Para itong pagkaing nasunog. Ito ang kwento ni Ginoong Carlos Mendoza, 59 taong gulang na taga Davao. Siya ay may-ari ng isang construction company at sa loob ng 15 taon kumakain siya ng 3 hard-boiled na itlog tuwing umaga. Akala niya mabuti ito para sa kanyang kalusugan.
Ngunit sumasakit ng husto ang kanyang balikat at siko kaya hindi na niya magawa ng maayos ang trabaho sa site. Dok, negosyante ako. Nakakahiya sa mga empleyado ko kung ganito ang katawan ko. Araw-araw naman akong kumakain ng itlog at nag-ehersisyo, bakit lalo pang sumasakit, tanong niya. Tinanong ko siya, Ginoo, paano po ninyo niluluto ang itlog? Siyempre hard-boiled. Narinig ko kasi na hindi malinis ang malasado. Kaya sinabi ko sa kanya, Ginoo, subukan yung kainin ito ng malasado. Malasado. Baka sumakit ang tiyan ko pag-aalala niya. Hindi nyo kailangan mag-alala. Kung pakukuluan ito sa 65 degrees Celsius sa loob lamang ng 6 na minuto, mamamatay na ang lahat ng bakterya habang mananatiling buhay ang mga magagandang sustansya. Ito ang resulta matapos baguhin ni Ginoong Carlos ang paraan ng kanyang pagluto at kainin ito sa loob ng 6 na linggo. Ang sakit sa kanyang balikat ay nabawasan ng 80%. Halos nawala na rin ang sakit sa kanyang siko. Dok, dahil ba talaga ito sa itlog? Parehong itlog lang naman. Paano nagkaroon ng ganitong kalaking pagkakaiba? Ngayon, kaya ko nang magmartilyo sa site. Tuwang-tuwa niyang sabi, kaya paano ninyo ito gagawin? Napakasimple. Una, ang paraan ng pagpapakulo. Kapag kumulo na ang tubig, ilagay ang itlog at pakuluan ng eksaktong 6 na minuto. Makakakuha kayo ng perpektong malasado. Pangalawa, pwede rin itong iprito. Maglagay ng kaunting mantika sa kawali at iprito sa mahinang apoy hanggang sa medyo malabnaw pa ang pula. Sapat na ang 3 hanggang 4 na minuto. Kahit anong paraan ang gamitin ninyo, ang mahalaga ay dapat medyo malabnaw ang pula. Sa estado na iyon, buhay na buhay ang mga sustansyang pinakamabuti para sa kasukasuan. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Kung hindi nyo alam ang sasabihin ko sa ikalawang pwesto, kahit gaano pa kayo kadalas kumain ng malasado, kalahati lang ng epekto ang makukuha ninyo. Napakahalaga nito kaya pakinggan nyo sanang mabuti. At sabihin nyo sa comments, kayo ba ay kumakain ng hard-boiled o malasado? Ang ikalawa ay ang pagkain ng pula ng itlog yolk kasama ng puti nito. Kayo ba ay isa sa mga taong tinatanggal ang pula dahil sa kolesterol at kinakain lang ang puti? Napakalaking panghihinayang. Ang pagtatapon ng pula ay parang pagtatapon ng laman ng baul ng yaman at pagkuha lamang sa kahon. Ganun ba kahalaga ang pula marahil ay iniisip ninyo yan? Para sa kalusugan ng kasukasuan, isipin ninyong 90% ng benepisyo ay nasa pula. May isang pag-aaral ang Harvard Medical School na tumagal ng 15 taon. Ang vitamin D na nasa pula ng itlog ang siyang nagdadala ng calcium papunta sa mga buto. Kung calcium lang ang iinumin ninyo, lalabas lang ito sa katawan. Ngunit kung may vitamin D, hahawakan nito ang calcium at dadalhin sa mga buto. Para itong isang taxi driver. Ito ang kwento ni Mang Mario de la Cruz, 64, taong gulang na taga Palawan. Siya ay isang taxi driver sa loob ng 30 taon. At dahil mataas daw ang kanyang kolesterol, 10 taon siyang kumakain ng puti ng itlog lamang. Dahil sa matagal na pagmamaneho, sobrang sakit ng kanyang likod at leeg, kaya pinag-iisipan na niyang magretiro nang lumapit siya sa akin. Dok, araw-araw naman akong kumakain ng itlog at umiinom ng calcium. Bakit ganito kasakit ang mga buto ko? Hirap na akong magsakay ng pasahero, iniisip ko ng magretiro. Sabi niya. Tinanong ko siya, Mang Mario, kinakain niyo po bang pula? Hindi po. Dahil sa kolesterol puti lang. Sabi ng doktor sa check-up, iwasan ko raw ang pula. Kaya sinabi ko sa kanya, Mang Mario, kailangan ninyong kainin ang pula para makapasok ang calcium sa inyong mga buto. Talaga po, paano naman ang kolesterol ko? Baka lalo pang sumama ang kalusugan ko ngayong malapit na ako magretiro, pag-aalala niya. Hindi nyo kailangan mag-alala. Mas mahalaga ang kalusugan ng inyong kasukasuan kaysa sa kolesterol na nasa isang pula ng itlog. At kung dalawa lang naman ang kakainin ninyo araw-araw, walang problema. Ito ang resulta matapos kainin ni Mang Mario ang buong itlog sa loob ng 5 buwan. Sa kanyang blood test, tumaas ng malaki ang kanyang vitamin D level. Pumasok ito sa normal na range. At ang mas nakakagulat, tuluyan nang nawala ang sakit ng kanyang likod at leeg. Dok, hindi ko akalain na ganito kalaki ang nawala sa akin sa loob ng 10 taon na pagkain ng puti lang. Ngayon, hindi ko na iniisip magretiro, mukhang kaya ko pang magtrabaho ng ilang taon. Tuwang-tuwa niyang sabi. Kaya paano ninyo to gagawin? Napakasimple. Kapag gumawa kayo ng malasado, kainin nyo lahat pati ang pula. Kahit sa pagpiprito, huwag ninyong putukin ang pula at kainin ito ng buo. Napakaraming vitamin D sa isang pula ng itlog. Sapat na ito para punan ang kalahati ng kailangan ninyo sa isang araw.
Ngunit ang pinakamahalaga ay ang sasabihin ko sa unang pwesto, kahit sundin ninyo lahat ng sinabi ko, kung hindi ninyo alam ang numero 1, mababawasan sa kalahati ang epekto. Ito ang itinuturing kong pinakamahalaga, kaya siguraduhin pakinggan ninyo to hanggang sa huli. At sa wakas ang numero 1, kainin ang itlog sa pagitan ng 8 hanggang 9 ng umaga. Mga kaibigan, sa libu-libong pasyenteng ginamot ko ito, ang natuklasan kong pinakamahalaga. Kahit sundin ninyo lahat ng sinabi ko, kung palalampasin ninyo ang oras na ito, mababawasan sa kalahati ang epekto. Bakit sa pagitan ng 8 at 9 ng umaga, ang ating katawan ay gumagalaw na parang orasan ayon sa takdang oras. Ang pagitan ng 8 at 9 ng umaga ang siyang golden time para sa paggaling ng kasukasuan. Kapag kumain kayo ng itlog sa oras na ito, 200% na mas mahusay ang pagsipsip ng mga sustansya para sa kalusugan ng kasukasuan. Para itong pagtatanim ng buto sa lupang pinakamataba. Ito ang kwento ni Lola Erlinda Gomez, 71, taong gulang na taga Cebu. Sinunod niya lahat ng sinabi ko. Naglagay siya ng kutsay, sinabayan ng gatas, nilutong malasado at kinain pati ang pula. Ngunit kinakain niya ito tuwing 6 ng gabi. Nasanay siyang kumain pagkatapos maghanda ng hapunan para sa kanyang mga apo. Pagkatapos ng 2 buwan, bumuti naman ang kanyang kalagayan. Magandang resulta iyon, pero hindi pa rin to ang inaasahan ko. Kaya sinabi ko sa kanya, Lola, subukan yung baguhin ang oras sa 8 ng umaga. Ganun ba kahalagang oras? Mas komportable kasi akong kumain sa gabi, sabi niya. Napakahalaga po. 3 linggo pa lamang matapos niyang baguhin ang oras, isang kahanga-hangang pagbabago ang nangyari. Tuluyan nang nawala ang sakit ng kanyang tuhod at malaya na niyang naigagalaw ang kanyang balikat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, nakipaghabulan siya sa kanyang mga apo sa parke. 2 oras lang ang binago ko, pero hindi ko akalain na ganito ang magiging epekto. Tinatanong ako ng mga apo ko kung hindi na raw ba masakit, nakakamangha talaga. Sabi niya habang lumuluha. Maging ang Harvard Medical School ay naglabas ng ganitong pag-aaral. Ang pagkonsumo ng partikular na sustansya sa umaga ay nagpapataas ng absorption rate hanggang 3 beses. Ngayong naibigay ko na ang mga magagandang paraan, kailangan kong banggitin ang mga napakahalagang babala. Kahit gaano kabisa ang gamot, nagiging lason ito kung mali ang pag-inom, ganun din sa itlog. Una, wag na wag kumain ng itlog pagkatapos kumain. Bakit po hindi ba pwedeng kumain ng isang itlog bilang dessert pagkatapos kumain? Marahil ay iniisip ninyo iyan, pero napakadelikado nito. Kung kakain kayo ng itlog sa loob ng 2 oras pagkatapos kumain ng kanin, hindi ito matutunaw ng maayos at mabubulok sa loob ng tiyan. Magdudulot to ng pamamaga at lalo pang palalalain ang sakit ng inyong kasukasuan. Si Lola Teresita Flores, 67 taong gulang mula sa Cavite, ay nakagawa ng ganitong pagkakamali. Kumakain siya ng kanin tuwing 7 ng umaga at kumakain ng itlog tuwing 8 ng umaga. Sabi niyo po kasi kumain ng 8 kaya sinunod ko, pero bakit lalo pong sumakit, tanong niya. Nagulat ako at tinanong siyang mabuti at nalaman kong 1 oras lang pala pagkatapos niyang mag-agahan ay kumain na siya ng itlog. Lola, hindi po dapat ganyan. Dapat po ay walang laman ng tiyan ninyo kapag kakainin ninyo, paliwanag ko. Pagkatapos ng 1 linggo, nabawasan agad ang kanyang sakit. Pangalawa, wag na wag kumain ng itlog sa araw na uminom kayo ng alak. Di ba't maganda ang itlog para sa hangover? Marahil ay iniisip ninyo iyan, pero ito ay isang maling akala. Kung kakain kayo ng itlog sa loob ng 12 oras pagkatapos uminom ng alak, labis na mahihirapan ang inyong atay. Dahil dito, hindi masisipsip ng maayos ang mga magagandang sustansya. Si Lolo Ricardo Villanueva, 71 taong gulang mula sa Iloilo, ay nakagawa ng ganitong pagkakamali. Gabi-gabi siyang umiinom ng 1 basong alak at kinabukasan ay kumakain ng itlog. Ginawa niya ito sa loob ng 3 buwan pero walang epekto. Dok, bakit po hindi ako gumagaling, tanong niya. Sinabihan ko siyang itigil ang pag-inom pero sabi niya, masyado pong mahirap iyan. Kaya nagkasundo kami. Kung iinom kayo ng alak, huwag kayong kumain ng itlog kinabukasan. Magpalipas ng 1 araw, pagkatapos niyang gawin ito sa loob ng 2 buwan, nabawasan ng malaki ang sakit ng kanyang tuhod. Pangatlo, wag na wag kumain ng itlog kapag may lagnat o sipon. May mga taong kumakain ng itlog para magkaroon ng sustansya kapag may sakit, pero maaari itong maging lason. Kapag may sakit, humihina ang ating panunaw.
Kung pipilitin ninyong kumain ng itlog, maaari kayong magtae o sumakit ang tiyan. At panghuli, wag na wag kumain ng sobrang dami. Kung mabuti pala, mas maganda kung 10 piraso ang kakainin ko araw-araw. May mga taong nag-iisip ng ganito pero napakadelikado nito. 2 piraso sa isang araw ay sapat na. Kung sosobra pa dyan, magiging problema ang kolesterol at mahihirapan din ang inyong panunaw. Kailangan ninyong sundin ang mga babalang ito. Kahit ang magandang paraan ay maaaring maging lason kung mali ang paggamit. Ngayon, ibuod natin ang lahat ng natutunan natin ngayon at ibibigay ko sa inyo ang mga hakbang na dapat sundin. Narito ang buod. Ito ang perpektong paraan ng pagkain ng itlog para sa kalusugan ng kasu-kasuan. Una, kainin ito sa pagitan ng 8 hanggang 9 ng umaga nang walang laman ang tiyan. Pangalawa, isabay ang kutsay sa pagluto. Pangatlo, sabayan ito ng gatas o calcium drink. Pang-apat, siguraduhing malasado ang pagkakaluto. Pang-5, kainin lahat pati ang pula. At tandaan nyo sana, huwag kumain sa loob ng 10 oras pagkatapos kumain. Huwag kumain kinabukasan pagkatapos uminom ng alak, huwag kumain kapag may sakit at huwag kumain ng higit sa 2 piraso sa isang araw. Kung susundin ninyo ang paraang ito, kahit ang 30 taon ng pananakit ng kasu-kasuan ay mawawala sa loob lamang ng 1 linggo. Sa loob ng 39 taon, napakarami ko nang nakitang pasyente. Nakita ko ang maraming pasyenteng nakahiga sa operating table na nagsasabing, sana nalaman ko ito noon pa. Tuwing naririnig ko iyon, sobrang sakit ng puso ko. Dok, kung nalaman ko lang na may ganitong paraan, hindi sana ako umabot sa ganito. Habang tinitingnan ko ang kanilang mga mukha na puno ng pagsisisi, naisip ko na balang araw kailangan kong ibahagi ang sikretong ito. Huwag nyo nang hayaang pagsisihan ninyo ito. Mapalad kayo at nalaman ninyo ito ngayon. Simulan nyo na agad ngayon. Paggising sa umaga, 2 malasado na may kutsay at 1 basong gatas. Napakasimple, hindi ba? Hindi aabutin ng 5 minuto ang paghahanda. Halagang 1.5 billion para sa operasyon kumpara sa 1 billion na halaga ng itlog. Oras sa pagpunta sa ospital kumpara sa 5 minuto sa bahay. May mas maganda pa bang investment kaysa dito? Isipin ninyo ang inyong sarili na malusog at masaya. Paggising sa umaga sa halip na aray, ang sasabihin ninyo ay, ang sarap sa pakiramdam, malusog ako ngayon. Isipin ninyo ang sarili ninyong umaakyat baba sa hagdanan ng walang pag-aalala sa tuhod. Isipin ninyong nakikipaglaro kayo sa inyong mga apo. Isipin ninyong kasama ninyo ang inyong mga kaibigan sa pag-akyat ng bundok at kayo ang nangunguna. Ang pangarap na iyon ay maaaring maging katotohanan sa loob lamang ng 1 linggo. Totoo po ito. Ako po ay talagang nasa panig ninyo. Ang dahilan kung bakit ko ibinunyag ngayon ang sikretong ito na 37 taon kong lihim na ibinabahagi sa aking mga pasyente ay dahil gusto kong mabuhay kayo ng malusog at walang sakit. Isa lang ang hiling ko, ang mabuhay kayo ng malaya at walang sakit. Kung talagang nakatulong sa inyo ang video na ito mula sa Gintong Kalusugan, paki-subscribe at i-like po ninyo. At paki-share sa inyong pamilya at mga kaibigan na may sakit sa kasu-kasuan. Ang ganitong magandang impormasyon ay hindi dapat sarilinin. Sabay-sabay tayong maging malusog